Kumakatok tuwing alauna ng madaling araw. Tahimik ang buong apartment building tuwing hating gabi. Hindi dahil kunti ang tao, kundi dahil lumana ang lugar, parang ayaw gumalaw ng hangin, parang takot pati ingay na pumasok. Si Mara, isang single mom, ay bagong lipat sa room 304. Mura ang upa, malinis, at may sapat na espasyo para sa kanya at sa anak niyang si Riel. Akala niya swerte niya. Hindi niya alam, may dahilan kung bakit malaya ang kwarto. Iyan di unang linggo. Unang gabi pa lang, may kakaiba na. Mahimbing ang tulog ni Mara nang maramdaman niyang parang may dumaan na malamig na hangin sa paanan niya. Hindi niya inisip baka pagod lang siya. Pero paglingon niya, nakatayo si Riel sa crib. Nakatitig sa pinto. Hindi umiyak. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang, parang may inaantay. Lord my God, Riel, bakit kagising? Kinuha niya ang bata, niyakap at pinatulog ulit. Pero bago pa tuluyang makatulog si Mara. Lie! 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 Tatlong mabagal na katok. Hindi malakas. Hindi parang tao. Parang knuckle na hindi galing sa kamay. Kinabahan si Mara. Pero hindi siya tumayo. Natakot siyang sumilip sa pifol. Kinabukasan, sinabi niya ito sa landlord. Siguro kapitbahay lang, ma'am, sabi nito, iwas ang tingin. Pero habang nagsasalita ito, napansin ni Mara ang kamay niya. Nanginginig. At may bakas na parang ginagasgas ng kuko ang balat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Tatanungin pa sana niya, pero umalis na ito agad. Sunod ni gabi. Si Riel ang unang gumalaw. Habang tulog si Mara, biglang umupo ang bata at tumingin sa pinto. Parang naririnig niya ang isang bagay. Tapos, sa eksaktong 1 oras lias, kahit walang relo o tunog. Lie! 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 Nagising si Mara. Napalingon siya sa anak. Si Riel. Nakangiti. Hindi cute na ngiti. Kundi sobrang lawak, parang napipilit, parang hindi sa isang taong gulang. Anak, bakit ganyan ngiti mo? Hirap niyang tanong. Pero habang nakatingin siya, lumingon ulit si Riel sa pinto. Kasabay ng pagngiti ng bata, unti-unting umangat ang kurtina kahit walang hangin. Para bang may dumadaan papasok. Iyan ni kakaibang papel. Sa susunod na gabi, inilock ni Mara ang pinto ng doble. Sinabitan niya pa ng electric fan para marinig niya kung gagalaw. Pero pagdating ng 1 oras lias, walang katok. Tahimik. 1 minuto. 2. 3. Akala niya safe sila. Hanggang sa may tunog na marahang yararararei. Tila may hinihila sa sahig. Nakarinig siya ng papel na dumudulas. Tumingin siya sa ilalim ng pinto. May papel na ipinasok mula sa labas. Dahan-dahan. Parang may kamay na nakaabang sa kabila. Hindi niya kinuha. Natakot siya. Pero kusa itong dumulas papasok ng buo. Sa sobrang kaba niya, nilakasan niya ang loob at binuksan ang papel. Nakasulat sa lumang lapis. Pakibuksan. Biglang nagising si Riel, hindi dahil nagulat. Kundi dahil tumawa ang bata. Ngiting sobrang lawak. Parang masaya siya sa nababasa ni Mara. Hindi pa nakakahinga si Mara, may isa pang papel na dahan-dahang ipinasok. Parang mabagal na slide, mas mabagal pa sa paggalaw ng tao. Kinuha niya, nanginginig ang kamay. Nakasulat. Pakiusapan ni Vendi Anaken. Binuksan niya ay ginoong huling nakatira dito. Napaatras si Mara. Pakiramdam niya sumikip ang kwarto. Pero bago niya ilapag ang papel, may bago pang lumusot mula sa ilalim ng pinto. Ito, hindi papel. Isang maliit na laruan. Mukhang luma, putik-putik, at halos pudpod yung isang paa. Mukhang pagmamay-ari ng batang hindi na nabubuhay. Bago niya damputin, may narinig siyang tunog mula sa crib. Si Riel. 2 ang kamay na nakaturo sa pinto. Iyan itunog parang hindi dapat marinig. Hindi na niya binuksan ang pinto. Nilock niya lalo.
Tinatawag niya ang landlord pero hindi sumasagot. Alas negatibo 1:15 Yen. Tahimik na ulit. Pero mula sa kabilang panig ng pinto, may tunog ng pagdampi ng kuko sa kahoy. Ray. Mabagal. Mahaba. Tapos isang bulong. Hindi niya alam kung lalaki o babae. Hindi niya alam kung tao o hindi. Pero malinaw ang sinabi. Hindi namin siya kinukuha. Binibisita lang. Paglingon niya sa crib, si Riel ay hindi na nakangiti. Umiiyak na. Pero hindi dahil takot. Umiiyak siya na parang na-miss niya ang nasa kabila ng pinto. Iyan hindi niya inaasahan. Halos 2 days na nang tumigil ang lahat. Nakaupo si Mara sa sahig, yakap ang anak na nanginginig. Tahimik na. Walang papel. Walang katok. Walang bulong. Akala niya tapos na. Pero nang yumuko siya para damputin ang laruan na iniwan sa sahig, napansin niya ang ilalim ng pinto. May daliri na nakalawit palabas. Payat. Mahaba. At hindi kulay tao. Nabigla siyang napaatras. Pero hindi gumalaw ang daliri. Parang iniwan lang doon, nakabitin. Parang inaalok sa kanya. Nang lumapit siya ng bahagya, biglang kumalabit ang daliri ng 3 beses sa sahig. Tok tok tok. Itutuloy.